Hello Ma'am Sir! Masaya akong kasama ka ulit dito sa part 2 ng ating video series, Step by Step Promotion Guide from QS to FAQ. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, balikan mo muna yon para mas guided ka sa pag-a-apply sa bagong career progression ng DepEd. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang qualification standards na ibinigay ng Civil Service Commission. Ito yung unang hakbang para malaman kung pasado ka sa initial evaluation. Ngayon naman sa episode na ito, Performance Ratings, Initial Qualifications based on IPCRF ratings naman ang ating pag-aaralan. Aalamin natin kung paano sinusukat ng DepEd ang isa pang mahalagang requirement para sa initial evaluation ng promotion. Ito ang iyong IPCRF, Individual Performance Commitment and Review Form. Tandaan na sa bahaging ito lamang maaari ding ma-disqualify ang isang aplikante kung hindi niya masasatisfy ang performance requirement na ito. Katulad din siya ng nauna nating pinag-usapan na QS. Handa ka na bang malaman kung pasado ka sa performance rating para sa level na ina-applyan mo? Tara, pag-usapan natin ang mga yan. Sa mga naghahanap naman ng guide para sa NCOI for higher teaching positions from Teacher 2 to Teacher 7 at MT1 to MT5, PM lang po ninyo ako sa aking FB page na Teching Teacher at pag-usapan po natin yan. Ipapakita ko rin ang mga samples ng product sa hulihan ng video na ito. At nandito nga tayo ngayon sa DepEd Order No. 20 Series 2024. Naipaliwanag ko na sa mga nauna kong videos ang tungkol sa memorandum na ito. Ito ang pinaka-guidelines kung paano ma-promote to higher teaching positions. Ngunit ngayon, ang focus natin ay ang bahagi kung saan naipaliwanag ang basic qualification standards ng isang applicant para makapasa sa initial evaluation. Puntahan natin ang page na yon, ma'am or sir. Dito nga po matatagpuan sa Initial Evaluation of Qualifications of Applicants. Initial, ibig sabihin ay unang level pa lang ng assessment. Kung qualified ka or hindi ka na pwedeng magpatuloy dahil disqualified ka, ngayon ay nandito na tayo sa ikalawa, ang tungkol sa performance requirements. Kung babalikan natin ang B, Submission of Receipts of Application Documents, nakalagay dito na kailangan mong isubmit ang photocopy ng iyong performance ratings with at least very satisfactory ratings. So ito na ngayon ang magiging basis sa pag-assess ng performance requirements. Dito sa letter A, makikita natin ang para sa internal applicants o mga aplikanteng dati ng permanent sa DepEd. So sa una pa lang, makikita na kailangan daw ay at least very satisfactory or VS ang last rating period mo. Kung satisfactory lang, ay disqualified ka na. Hindi nabanggit dito kung bawal kang magpasa ng satisfactory rating sa other years ng IPCRF mo kung kailangan. Ngunit kailangan na ma-meet mo ang required number of performance ratings sa posisyon na ina-applyan mo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya naman, tingnan na natin kung paano nga ba ang assessment sa bahaging ito. Nandito yung mga positions na pwede nating applyan. Usually, makikita natin sa SDO memo ang call for application kung ano yung mga available items sa inyong school or district. Kaya naman ay division level para sa mga senior high school teachers. Dito naman ay makikita natin ang bilang ng mga objectives or indicators na dapat nating ma-meet batay sa ina-applyan nating position. Nahahati sa dalawa ang mga indicators, ang Classroom Observable Indicators or COI at Non-Classroom Observable Indicators or NCOI. Pinakasimpleng paraan para malaman natin kung COI ang isang objective ay kung nasa COT natin ang mga ito dahil sila yung mga nabibigyan ng rate kapag tayo ay nagde-demo teaching at ino-observe tayo ng master teacher or school head. Ang mga NCOI naman ay karaniwang nangangailangan ng iba't ibang MOVs as proof of accomplishments. Dito na muna tayo sa Teacher 2 position. For COI, kailangan na may at least, ibig sabihin minimum of
kailangan daw may at least 6 proficient COIs na very satisfactory. Reminder po ha, don't take it literal na VS po ang kailangan. Minimum qualifications po ito, kaya kung outstanding po kayo, better po yan. Sa non-classroom observable indicators naman po ay 4 proficient NCOIs at very satisfactory rating. So kahit isang IPCRF lang ang ipapasa, ay sapot na po yun para maka-apply ka for Teacher 2, hindi na kailangan ng 3 IPCRF. Lalo pat sa QS, kailangan lang naman ng 1 year teaching experience para maka-apply ka for T2. So, ang isang IPCRF ay sapat na para maka-apply ka, kailangan lang ay ma-meet mo ang mga rating na nandito. Ano nga po ba ang basis natin bakit hindi for the last 3 years ang IPCRF? Kasi yun yung naririnig ko lagi, kailangan daw for the last 3 years ang ipapasang IPCRF. Pero mali po yun. Balikan natin ulit itong letter K, photocopy of IPCRF. May nakalagay po dito na note, the applicant shall submit at most 3 performance ratings depending on the requirements per item 25 of this order. Yung 25, ito po yung performance requirements. So, very clear yung word na at most. Ibig sabihin ay pinakamarami na yung 3 performance ratings na pagbibilangan natin. Kung kasya ang isang IPCRF or 2 lang, okay na po yun. Hindi natin kailangang ipasa ang 3 IPCRF natin. Mag-refer tayo dito sa memo ng multi-year para sa counting ng mga COI at NCOI po natin. Dito kasi ay madali nating mabibilang kung ilan ang available na COI at NCOI sa 3 years nating IPCRF. Sa teachers at master teachers, nandito po lahat. Kaya sa teacher 2, kung saan merong 8 na COI at 6 na NCOI, kasya na ang isang IPCRF para makasali sa ranking. Just make sure na 6 na NCOI at 4 NCOI na very satisfactory ang rating mo or outstanding. Dito na tayo ngayon sa Teacher 3. Meron daw dapat at least 12 COIs na very satisfactory at 8 NCOI na at least very satisfactory din. So dito kailangan ng 2 IPCRF para makumpleto yung count na hinahanap dito guys. Dito naman sa Teacher 4, kailangan ng mas marami. 21 COIs na VS at 16 na NCOI na VS. So kung bibilangin natin lahat ng CO sa 3 years na IPCRF, meron tayong 26. Kaya 3 years na IPCRF ang kakailanganin natin for T4. Hindi naman ganun kataas ang kailangang rating dahil at least very satisfactory lang naman po ang hinahanap dito. Marami lang talaga kaya kailangan 3 years ang ipapakita mo. For Teacher 5 naman, babalik tayo sa kahit isang IPCRF lang dahil 6 proficient COIs ang kailangan, but take note it should all be at the outstanding ratings. At sa NCOI, 4 proficient NCOI na outstanding din ang kailangan. Kaya kung hindi mo mabubuo ang bilang na ito gamit ang isang IPCR, pwede kang gumamit ng karagdagang IPCR mo for the other years ng service mo. Basta magkakalapit o magkakasunod-sunod sila. For Teacher 6 naman, medyo mas matindi na dahil 18 COIs na outstanding ang kailangan mo. Sa NCOI, kailangan ng 4 proficient NCOIs na at least very satisfactory ang rating at another 4 proficient NCOIs na outstanding. A total of 8 NCOIs ang kailangan. Take note, kung puro outstanding ang meron ka for NCOI, tulad ng nabanggit ko kanina, no need to look for lower ratings since at least po ang sabi dito. Meaning, if higher rating ang meron, okay na okay yan. So dito, siguro kailangan mo ng 2 or 3 IPCRF para masatisfy ang mga needed COIs and NCOIs. For Teacher 7 naman, kailangan mo ng 18 proficient COIs na outstanding at 6 proficient NCOI na very satisfactory at dagdagan mo pa ng 6 NCOI na dapat ay outstanding. Ang total ng NCOI na kailangan mo ay 12.
So, yun nga po ang for teacher positions. Dito naman tayo for Master Teacher 1 kung saan medyo mas mataas talaga ang kailangang ratings mo para maka-apply ka for MT1. Sa COI kasi kailangan mo ng 21 proficient COIs na outstanding dapat lahat. Then, kailangan mo ng 8 NCOI na VS rating at additional na NCOI na outstanding. So, a total of 16 NCOI. So, kailangan mo dito ng 3 IPCRF at dapat mataas yung ratings mo talaga dito. Sa Master Teacher 2 naman, iba na ang kailangan mong IPCRF. So, kailangan mo nang i-present dito yung IPCR mo for highly proficient o yung for Master Teacher 1. Very clear dito na hindi pwedeng ang isang teacher, kahit na Teacher 7 pa yan, ay tatalon sa Master Teacher 2. Dahil kailangan niya ng highly proficient na IPCRF para nga po mag-apply for promotion. So, dito, kailangan ng applicant ng 10 highly proficient COIs na outstanding ang ratings. And for the NCOI, kailangan ng 5 highly proficient NCOIs na satisfactory at 5 pa na outstanding na NCOIs. A total of 10 NCOI. So, sa bilang na ito, pwede tayong mag-conclude na mahirap ma-promote ang isang MT1 sa MT2 kung 1 year pa lang siya as MT1. Dito kasi sa multi-year, mayroon lang tayong 4 na COIs last school year for MT1, while ang kailangan ay 10 na outstanding COIs. So preferably, 2 years na siya as MT1 para ma-meet niya ang required number of COIs at NCOIs. Dumako naman tayo dito sa MT3. Grabe, ang daming kailangan. 21 daw na highly proficient COIs na outstanding at kailangan ng 8 highly proficient NCOIs na VS at additional na 8 NCOIs na outstanding. A total of 16 NCOIs ang kailangan. Dito rin po ako nalito kasi kung titingnan natin dito sa multi-year list, sa loob ng 3 years, mayroon lang tayong 6 plus 8 plus 4 equals 18 na COIs. Ngunit hinahanapan ang mga MT2 ng 21 COIs para daw ma-promote sa MT3. So ano kaya ang solution dito guys? Sa NCOI, kasya kasi marami naman po talagang NCOIs ang mga MTs. So ang hypothesis ko, baka dadami ang mga COIs ng mga MTs sa darating na taon para ma-fulfill ang mga numbers na ito. So hindi ko muna masasagot yan sa ngayon. And then dito naman tayo sa Master Teacher 4, kailangan ng at least 10 distinguished COIs na outstanding. Ang distinguished level ay magsisimula po kasi sa MT3. Yun ang tawag sa kanila ngayon. Then, kailangan nila ng 5 distinguished NCOIs na VS at another 5 NCOIs na outstanding. A total of 10 NCOIs. Lastly, for Master Teacher 5, kailangan ng 21 distinguished COIs na outstanding. And for their NCOI, kailangan ng 8 na VS at 8 pa na outstanding. A total of 16 NCOIs. So ulit, sa ngayon wala pang 21 na COIs ang mga MT4 kahit pagsamasamahin nila ang IPCRF nila for the last 3 years. So kung may nakakaalam kung paano ito masasatisfy or kung meron akong mali sa computation ng COI, paki-comment naman po sa ibaba para maliwanagan tayong lahat about these numbers na kailangan nating ma-satisfy para po sa promotion for MT4 and MT5. At ito na nga po ang tungkol sa mga performance ratings ng mga internal applicants na kailangang maabot para makapagpatuloy sa next step ng application. Nandito naman ang guidelines para sa mga external applicants o mga aplikante na either from other agencies or from non-teaching positions ng DepEd. Remember, kung hindi mo po ma-meet ang mga bilang na nandito, kahit nakapasa ka sa QS na bigay ng civil service, na pag-usapan na natin sa first episode, kahit pa mataas ang education mo, training, or experience, disqualified ka pa rin po. Makikita yan dito sa bahaging ito ng DepEd Order No. 20 Series 2024. After deliberation on your submitted documents, my initial evaluation of results of IER kung saan makikita mo kung qualified ka or disqualified. Nakasaad dito na ang qualified refers to those who meet both the minimum qualifications and performance requirements for the positions to be filled, while disqualified refers to those who do not meet the minimum qualifications.
Dito na po nagtatapos ang episode 2 tungkol sa performance ratings, initial qualifications based on IPCRF ratings. Sa episode 3, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa iyong education, training, and experience. Kaya abang-abang, kung may gusto kang itanong o idagdag, pa-comment na lang po sa ibaba para sama-sama nating aralin ang bagong DepEd Progression Scheme. Sa mga gustong mag-avail ng NCOI Guide, narito po ang mga sample contents ng ating digital products. Just PM me and avail for the position you want to apply for. Wala na po akong ibang FB page kundi ang Teching Teacher page lamang po. Paalam! Happy Teching Day!